Hello mga kaibigan, good morning po. Uncle Manoy nyo po. So sa araw na ito ay bilang isang mamamayang Pilipino, magbibigay lang din po ako ng aking opinion o kuro-kuro tungkol sa pagtapyas ng budget sa Office of the Vice President. Under po sa Vice Presidente natin na si Sara Duterte. No, na sobrang laki ng itinapyas na budget na ang supposedly proposed budget is 2 billion 2.37 billion, no? So ibig sabihin 2 billion and 37 million. So ngunit ayon po kahapon sa naiulat na officially announced by Representative Kimbo, ang budget na lang po na binigay nila is only 733 million na lang. So 733 million is I think around 33 or 34% of the proposed budget, which is 2.37 billion. So sobrang laki, ibig sabihin halos nasa one third lang ang binigay nila. Isang tanong lang po. Bakit ano ba ang mandate ng Vice Presidente ng Pilipinas? Kasi hindi naman sila hindi naman ang Vice Presidente natin ay yung gumagawa ng batas. So ibig sabihin, sila po ay yung mga dapat nagbibigay direkta ng mga tulong o services nila sa mamamayang Pilipino. So ayon kasi sa mga naiulat na yung mga tinanggal nila na budget ay i-realign or ibibigay na lang daw po sa mga ahensya na dapat sila yung gumawa, kagaya ng DSWD at saka yung Department of Health, dahil duplication na daw po sa budget ng mga ahensya ng gobyerno na nabanggit na natin. Ngunit di po ba yung Vice Presidente ay dapat kailangan din po sila magkaroon ng ganong budget para sa agarang pamimigay ng mga assistance, kasi nasa mandate naman po nila na magbibigay ng mga emergency assistance sa mga tao, especially sa mga those who are in direly need, no? So sa mga emergency cases, no, like mga calamities, no? So paano ba makapagbigay ng assistance yung Vice Presidente natin kung wala ang mga iyon na pundo, no? So sabi ng Committee on Budget Appropriations na hindi na daw kailangan ng Vice Presidente ang mga iyon dahil may mga gumagawa na, at doon na lang kukunin yung pondo kung talagang kailangan nila. So in times of emergency, alam naman natin na ang pundo ng gobyerno natin ay hindi ganong kadali ipalabas, no? So sobrang kasi may ang bureaucracy kasi mabagal, so mahirap maglabas ng pundo. Hindi kagaya ng mga offices kagaya ng Office of the Vice President na pwede nilang gawin yon dahil mga special assistance naman yon, mga dapat direktang assistance sa mga tao na siyempre basta maayos lang ang pagpili ng mga beneficiaryo, no? So ang Vice Presidente pa ay walang karapatan na gumawa ng ganon. So
Yun ang isang tanong na ah, dapat sagutin, no? So, yung pagtapyas ba nila ng budget is objective type ba? Although nakarapatan ng ah, membro ng committee ba, no, sa ah, appropriations committee, no, na tingnan or i-review kung anong mga dapat at mga hindi dapat, no? So bakit sobrang laki? More than 60% yung tinanggal nila. So although alam naman natin na sa previous interview sa ating Vice Presidente na kaya daw naman nila patuloy ng kanilang mga ginagawa kahit zero budget mga daw sila eh. So pakinggan muna natin yung ng Vice Presidente natin. Handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Gaya ng... So, kayang-kaya daw nila. Kayang-kaya, pero siyempre, yung mga kinakailangan ng mga services na kailangan ng mga kapwa Pilipino natin na nangangailangan talaga ng tulong ay hindi na nila maibigay. Siyempre, ano ba naman kung punta ka lang doon at sabihin kung ano-ano pero wala namang talagang totoong ginagawa. So, makatao ba yung ginawa ng kamara natin, especially sa appropriations, sa Committee on Appropriations, Budget Appropriations? So, yun lang ang tanong, no? So, ewan ko ba kung ano nang nangyayari dito sa bansa natin, no? So, kung sino kasi minsan, actually, this is only my personal opinion, no? Na kung sino yung nakikita nilang threat, no? So, siyempre, kailangan gipitin na ayaw umangat para hindi makaangat. So, andun pa rin yung crab mentality natin. So, although na parang hindi naman talaga ako entitled na magsalita ng ganito kasi sino ba naman ako? Hindi naman ako doctorate, although graduate din naman pero hindi sa doctorate o kaya masteral, no? So wala tayong masyadong mataas na pinag-aralan, pero as a Filipino citizen, bilang mamamayang Pilipino at nanonood, nag-oobserba sa mga nangyayari sa paligid natin, karapatan din natin mag-react bilang mamamayang Pilipino na sa kung ano sa palagay natin ang tama. So, although actually na yan, official na statement yan na ginawa ng Kamara, no? So official statement pero hindi pa naman actually final. So tingin ko yung ginawa nila, siyempre correct me if I'm wrong again kasi personal opinion ko lang naman. Iwan ko kung panggigipit lang ba talaga or inis lang sila sa ating Vice Presidente, inis lang sila sa kay Sara Duterte dahil sa hindi nila nagustuhan yung mga sagot nung sa unang budget hearing na ginawa. Pero ayon kasi sa Vice Presidente na may mga may mga nalalaman na siya previously bago pa siya pumunta doon sa budget hearing na may mga alingas-ngas na nabalitaan niya na mayroon na daw script or kailangan gipitin daw siya, no? So kasi yung mga kung makikita natin or yung kung napanood yung mga previous video na
yung mga tinatanong nila is yung mga hindi nakasali sa 2025 budget, no? So, yung mga last quarter pa ng 2022, 2023, yung intelligence fund na actually hindi nakasali sa 2025. So, bakit mo kailangan itanong yung mga ganyang tanong na wala naman doon sa proposed budget para sa 2025. So, ah for me, naintindihan ko yung side ng Vice Presidente natin kasi medyo nakakainis nga talaga yon dahil yung mga tanong nila ay although relevant dahil dati niyo yung budget yon at saka may mga problema naman talaga na nangyari, pero hindi yon yung kailangan itanong. Dapat ang itatanong nila yung nasa nakapaloob lang sa 2025 budget. Okay ako doon sa mga tanong nila, most especially sa aklat na authored by BP Sara, no? Bakit daw ganon? Bakit ganon kalaki? Parang 11 million yata yung budget para sa libro lang, no? Sa pag-publish, no? So, libre naman daw, kaya lang kailangan yung publication ay bayaran ng Office of the Vice President, no? So, yun ang mga tinatanong nila. Although, mayroon naman punto, no? So, kailangan naman talaga yung mga bata na matutong magbasa or they're going to use themselves na magbasa dahil sa ngayon hindi na kasi uso yung mga ganon dahil iba-iba na yung mga hinawakan ng mga bata natin, yung mga gadget na halos buong buhay or yung buong araw or kung mga halos ilang oras yung nila sa gadget. So parang hindi naman yata tama yun. So mas pa rin, back to basic pa rin tayo, lalong-lalo na sa pagbabasa dahil sa pagbabasa ng aklat or through reading, no? So marami tayong matututunan, lalong-lalo na yung mga bata. So siguro hindi lang nagkaintindihan yung dalawang panig at medyo personal na halos yung mga nila sa about panig, so kaya na hindi nagkaintindihan. So yung sa pangalawang budget hearing, hindi na umattend or lumiban na sa pagdidinig yung Vice Presidente kasi wala namang mangyayari so magdidebatihan lang din sila. So walang mangyayari. So as a result, siguro nainis yung committee, no? So nainis sila na may isang dumating, no, sa panig ng resource person dapat, especially sa Office of the Vice President, no? So wala para mag-defense ng budget nila. So at nadagdagan pa dahil nagpa-interview yung Vice Presidente na bakit pa daw kailangan yung budget hearing na dalawang tao lang naman yung humahawak ng budget. So actually may punto din ang presidente. Hindi naman natin talaga alam kung anong ang totoong problema sa loob. So hindi natin alam kung anong mga totoong nangyayari, kung totoo ba yung mga akusasyon niya na may mga budget insertions nga, no? So dinagdagan dahil kailangan humingi sila ng 5 billion daw sa budget niya. So kasi pag naka-budget na naka-itemize na yun, so mahirap yun dahil hindi mo na magagawa yung mga naka-itemize na kailangan mong gawin. So yun, dahil hindi siya pumayag, dinagdagan daw, no? So actually supported naman yun sa mga previous videos pa na mga tinatanong ng senador, bakit nagkaganon, bakit bilang lumaki, na actually yung sa appropriated na sa lower house is ganon lang, tapos biglang lumaki. So hindi ko lang masyado masabi yung
figure kasi baka magkamali pa. So at least siguro alam nyo naman kung paano nyo I mean alam nyo na sa mga balita no na kasi isa ito sa pinakasikat ngayon na balita sa ano natin sa politika, no? So actually this is all about politics because ang issue ay para sa papunta na sa ano yata sa 2025 elections. Pero talagang nangangailangan yung Vice Presidente ng budget kahit pa sinabi niya na makapagpatuloy pa din naman sila sa mga ginagawa nila. Pero kulang talaga. So sana naman yung Senado ay hindi basta-basta papayag sa basta ganun na lang ang mangyayari dahil I know for sure na mas mas maalam or mas matalino sila kaysa sa atin, no? Kaya nga sila natin hinalal dahil alam nila kung ano ang tama at ano yung hindi tama, no? So kailangan naman talagang scrutinize yung budget, pero they should be objective, no, sa pagpili kung anong isa-slash or ikakat at ano yung i-retain, no? So for me, although this is just my personal opinion, I think hindi objective yung ginawa nilang pag-slash ng budget ay more than 50%, no? It's around more than 60%, no, sa total budget na pinopose. Pinopose, no? So ano ba yung nila gusto nila? Gusto nila i-paralyze yung operations ng Office of the Vice President. So kung may mga personal problems sila, dapat isit aside nila yon dahil hindi yun nakakatulong sa pag-unlad ng bansa natin, no? So alam naman nila na ang Office of the Vice President is yan ang executive executive department yun, no? Na talagang gumagawa ng mga services, mga assistance para sa ika-unlad ng bayan natin at para makatulong sa mga tao. Unlike sa Congress na lawmakers lang sila talaga. Bakit ba yung may nagbusisi ba sa budget ng House of Representatives? They do also do budget hearing sa budget nila. At sino ang gumagawa noon, no? So kung lang natin sa totoo lang, siguro baka mayroon nga, kailang hindi lang natin alam dahil hindi naman yun na palabas sa media, no? So pakinggan natin muli yung previous pa na interview sa ating Vice Presidente. Na sinabi ng pangalawang Pangulo, naniniwala si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na may pagpapatuloy ng Bali si si Salvador Panelo na pala yung personal opinion niya kung ano ang kapasidad ng ating Vice Presidente, kung may kaya niya pa bang magtrabaho kahit na maliit man or kahit na walang budget. So patuloy natin. VP ang kanilang trabaho kahit sa kakarampot na pondo. Hindi, wala yun eh. Kahit na walang budget, tatrabaho. Kaya ang kagandahan dito. Kaya mahal ito ng taong bayan. Correct. Walang agenda eh. Walang agenda siya. Samantala, politika naman ang nakikitang dahilan ni Attorney Panelo kung bakit ginigipit ang budget ng OVP. Siya ang target ng House of Representatives. At ang lahat ng yan ay geared towards 2028. Okay. So, 2028 pala yung national elections natin. So, kaya pala ganun dahil siya naman talaga ang target, no? So, according to Attorney Panelo na siya ang target na kailangan gipitin or kung hindi man
sirain para sa 2028 na national elections, no? So, well, depende na yan. Wala tayong, wala tayong, although na pwede natin masabi wala tayong pakialam, no? So, pero dapat, may pakialam tayo, no? So, dapat may pakialam tayo as mamamayang Pilipino. Kailangan makialam tayo kahit sa maliit lang na paraan para makatulong, no? So, may mga tayo, isip, nanonood din tayo ng balita kung sino yung mga totoong gumagawa ng mga totoong serbisyo, no? At tama na talagang nakakatulong sa mamamayang Pilipino at sa bayan natin. So, I think medyo natagalan na tayo, no? So, kung may mga comments kayo or may mga feedback kayo sa sinabi ko, so sana ilagay nyo doon sa comment section, no? Sa kasi ito palabas ito sa YouTube, sa comment section. Ilagay nyo lang yung mga comments nyo kung ano yung mga puro-puro nyo or kung anong mga kamalian ko sa mga sinasabi ko para maikuri ko na din, no? So, dahil siyempre tao lang, minsan pag outright na sinasabi natin yung mga nasa isipan natin ay akala natin tama na actually hindi naman pala hindi naman pala kung tama sa sarili lang natin pero sa iba hindi na siya tama, no? So siguro hanggang dito na lang muna tayo, no? Until next time. Actually hindi ko na pala naipalabas yung announcement ng pagtapyas ng budget pero I think siguro napanood nyo naman yon. So, tingnan natin kung ano yung maging final decision yan kasi ang dami pang kailangan pagdaanan dyan. Andun pa yung Senado at saka idadaan pa yan sa bicameral, so, bicameral, no? So, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod, no? Ito po ang inyong lingkod na si Uncle Manoy. Sana man lang, no? So, tulungan nyo din ang YouTube channel ko sa pamagitan ng pag-like at lalong-lalo na kung pwede lang, no? Kung pwede lang, mag-subscribe na din kayo sa channel ko, no? So, hanggang sa susunod, maraming salamat po. Bye.